Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang wala nang gutom at wala Okay, so maraming salamat, Reyna. Mapagpalang oras po sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro
ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad, sila ngayon sa Dapitan Shrine City. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, na ako rin ay lubos na nagpapasalamat at gumagalang, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang aming President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang kumpanya sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. Kasama na po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas pa rin, mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat ng municipal leaders, Barangay Bonanza family, yan, ang mga royal family. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, at sa lahat ng kapatid po natin dyan sa ibang bansa, ang aking ina na si Reyna Shirley del Rosario, magandang gabi po. At si Prinsesa Claribel Baltasar, magandang gabi, prinsesa. At sa mga kapatid po natin dyan sa Isabela, yan sa Barangay Nagastikan. So, andyan po si Hari Ramiel Tadya, si Hari Redentor Domingo, si Hari Gino Tolentino, Reyna Gloria De Leon, at si Reyna Marites Saldivar. At ganoon na din po sa aking kapatid, si Reyna Los Biminda Gutierrez. At sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, Isabela, Hari Roger Pagumpana. At si Prince JB Sales. At sa kapatid po natin dyan sa Negros, yan si Hari Reggie Pagumpana. At ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. So magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so sa gabing ito, naririto na naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. At sinalita pa ito ng Diyos ng mga talinhaga, mga parables sa banal na kasulatan, na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan liban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. At yung mga plano ng Diyos dito sa daigdig, sa ating daigdig, hindi lang dito sa isang bansa, lahat sa buong daigdig, yung kanyang plano, sapagkat Diyos lang ang may plano sa lahat. Or Diyos lang yung may programa, plano sa daigdig. Na ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo. Yan. Magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba.
Kaya itong kaharian, mga kapatid, ay nagsimula ito doon sa bansang Israel. Yan. Nagsimula po itong kaharian sa bansang Israel. Kaya sino ang ginamit dito? Sino-sino? Nagsimula itong kaharian kay Hari Saul, Hari David, and Haring Solomon. Yan. Nagsimula ang kaharian kay Hari Saul, David, and Solomon. Yan ang mga hari doon sa bansang Israel. Na naghari po sila sa tigpo 40 years. Mga kapatid. Tigpo 40 years sila naghari. At natapos si King Solomon sa negative 997 BC. Yan. Natapos si King Solomon sa negative 997 BC. Kaya ang tanong, nung natapos na si King Solomon, naghari doon sa Israel, yung plano po ba ng Diyos ay nagtuloy, mga kapatid? Nagtuloy. Sapagkat Diyos lang ang may plano sa lahat, mga kapatid. Sino na naman yung ginamit ng Diyos dito na magtuloy yung programa na magtayo ng isang kaharian? So, ginamit po dito ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, gumamit muna ng Diyos ng 4 na kaharian sa daigdig. Pangdaigdigan na yun, Hari na sa daigdig. Nang una na ginamit ng Diyos ang bansang Babylonia. Yan, ang unang kaharian sa daigdig. Yung nabanggit ko kanina, doon lang sa bansang Israel. Pero yung ginamit ng Diyos na 4 na kaharian ay pangdaigdigan na. Nang una dito ang bansang Babylonia. Nang hari po dito si King Nabucodonosor. Yan. Nung natapos si King Nabucodonosor, ang pumalit ay si Cyrus the Great ng bansang Medo-Persia. Yan ang sumunod na kaharian pangalawa na kaharian sa daigdig. Si King Cyrus the Great. Nung natapos si King Cyrus the Great, ang sumunod ay si Alejandro Magno. Yan. Ng bansang Greece. At nung natapos si Alejandro Magno, ang sumunod na naghari sa daigdig ay ang bansang Rome. Yan. Ang bansang Rome. Subalit, yung 4 na yan, nakaharian sa daigdig, ay natapos na. Wala na. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig? Mga kapatid.
So, wala na. Wala nang kaharian sa daigdig. Meron. Pero doon lang. Ano? Yung Kingdom of Saudi Arabia. Doon lang sa Saudi yun. Hindi man pang buong daigdig. Mga kapatid. Kaya sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian sa daigdig. Na doon sa bansang Israel niya sana itatayo. Ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya yung pinili o sinugo ng Diyos na magbalita ng mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi lang siya ang nangangaral. Kasama niya ang kanyang mga alagad ng mga 12 apostoles. Mga kapatid, pinapangaral nila doon sa mga bayan, sa mga nayon, ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit sa kasamang palad, hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Bagkus ano ang kanilang ginawa? Siya ay hinuli, linitis, at higit sa lahat, ipinako pa sa krus. Yan. Kaya yung panglima na kaharian na kanya sanang itatayo doon sa bansang Israel ay kanyang kinuha, inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansa. Ayon yan sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:42-43. Basa, Reyna. Hari, basa. Matthew 21. Well. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Mga kapatid, inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Bansang tinukoy ng Diyos. Isa lang yung mapalad na pinagbigyan or kanyang pinili na bansa. Kung ating iisipin, talagay na lang natin na 300 nation ang lahat ng bansa sa daigdig. Isa lang yung tinukoy ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ayon sa kanyang bilin sa lahat ng mga tao, ayon po sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. Basa rin. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan.
Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian Yan. at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. O, di ba? Mga kapatid, mahanapan hindi. Mahanapan, sapagkat ipinapahanap ng Diyos yan. Ano pa? Yung kanyang katwiran. Ang katwiran, yung kanyang mga batas. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang bilin ng Diyos. Kabilin-bilinan yan ng Diyos. Sa lahat lahat ng mga tao. Bansa ang tinukoy ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang ating tema ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa, bansang nagkakabunga. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 13:16 hanggang 18. Basa hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 600 at 66. Punto. Yan. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya or alipin. Yan po ay ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan. Yan ay parabola or talinhagang salita, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, at ayon nga sa banal na kasulatan na may bilang na 666. Nako. Kung ating naririnig ang 666, ano kaya ang pagkaalam niya? Na yan po raw ay masama or code ng demonyo. Totoo kaya yan, mga kapatid? Or naintindihan kaya nila ang ibig sabihin ng 666? Alamin natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Mga kapatid,
na sinabi, walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. Kaya sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, yan, Ferdinand Marcos, na nagpatupad po siya ng batas. Ano yung mga kanyang ipinatupad? Mga kapatid. So, ang una dyan ay yung martial law. Totoo po ba yan? Tunay po yan. Ano pa? Yung samahang nayon at parliamentary government. Yan ang ipinatupad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Dito sa samahang nayon, kung balikan natin yung programa sa samahang nayon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, sapagkat nung kapanahunan po na ipinatupad niya po ang sedula, di po ba? Kahit tanungin po natin yung mga ninunot pa natin, yung mga matatanda na, yung sedula. Yan. Na kung wala kang sedula noong araw, dito sa samahang nayon, kung wala kang sedula, ay hindi ka makabili ng 1 kilong bigas. At ganun din sa mayayaman, negosyante. Mga kapatid, kung wala kang sedula, yan, sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya kung ating babalikan sa taong July 1986, na merong nagpunta na Santo Papa dito, kauna-unahang Santo Papa na nagpunta dito sa bansang Pilipinas. Na pagdating niya dito sa bansang Pilipinas, pagbaba niya sa eroplano, ay yung Santo Papa meron siyang balanggot. Mga kapatid, yan, ganito ang itsura ng kanyang balanggot. Yan. At may nakasulat na Vicarage Filii Dei. Yan. Yan po ang nakasulat sa kanyang balanggot. Na ano kaya ang ibig sabihin ng Vicarage Filii Dei kung nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya kung para malaman po natin ang ibig sabihin ng Vicarage Filii Dei, so kukunin po natin ang Roman numerals, sapagkat yung Santo Papa ay galing sa Roma, para malaman po natin ang ibig sabihin. So, sulat po natin ang Vicarage
Yan. Tapos, Philly DE. Yan. Tayo. Philly DE. Liktad pala. Yan. Para malaman po natin ang ibig sabihin. So, kukunin po natin ng Roman numbers ng Vicaribs Philly DE. So, ang 5, ang V, 5. 0, 0, 5. Ang I, 0, 0, 1. Ang C ay 100. Ang A is 0. Ang R, 0. Ang I, 1. 0, 0, 1. Ang V ay 5. 0, 0, 5. Ang S, 0. Yan. At kukunin din natin ang Roman numerals ng Philly E. Philly. So, ang F, 0. Ang I, 1. Ang L ay 50. Yan. Ang I, 1. Ang I, 1. Yan. So, kukunin din natin ang DE. Ang D is 500. Ang E, 0. Ang I, 1. Yan. Yan ang Roman numbers ng Vicaribs Philly DE. Ngayon, kukunin natin ang sukat ng Vicaribs Philly DE. Yan, sukatin po natin. 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5 is 12. 12. So, 2, carry 1. So, lahat 0 naman yan. So, bring down na natin yung 1. At, merong 1 din dito. So, lahat ng yan, 0. So, bring down na natin din yung 1. Yung Vicaribs may sukat na 112. At, sukatin din natin yung Philly. So, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. So, 5. Oh, wala na. Oh, bring down na natin yung 5. So, 0 na din yun. Bring down 0. So, may sukat na 53. At kukunin din natin ang sukat na yung DE.
So bring down 1, bring down 0, at bring down 5. Yan ang sukat. So, para malaman po natin kung anong ibig sabihin ng Vicarabe's Pili EDE. Mga kapatid, so kukunin po natin yung sukat ng Vicarabe's na may 112. At yung Pili may sukat na 53. At yung D ay 501. So, sukatin po natin. 2 plus 3 plus 1, 6. 1 plus 5, 6. 1 plus 5 is 6. Yan. Nakuha po natin yung total na may sukat na 666. Nang ibig sabihin ng Vicarabe's Pili EDE ay itong Vicarabe's ay kapalit ang Vicarabe's, ang ibig sabihin ay kapalit. Yung Pili sa Tagalog ay anak. Yung DE sa Tagalog ay Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Vicarabe's Pili EDE. Kapalit ng anak ng Diyos. Mga kapalit, mga kapatid, na hindi po ito masama. 666, mga kapatid. Yan ay isang tanda ng isang tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Bilang kapalit ng mga anak ng Diyos. Kaya ang tanong, meron na bang kapalit ng mga anak ng Diyos, mga kapatid? Meron na! Sino? Tayo na yung mga kapalit, mga kapatid. Tayo na. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako matatakot or mahihiya or ipagsigawan sa buong mundo, buong daigdig, na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya ang Diyos nandito na rin sa bansang Pilipinas. Hindi man maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Yan. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na siyang pinili ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan na ang huling panglimang kaharian na itatayo ng Diyos. Wala nang kasunod. Mga kapatid, sapagkat hindi man nila tinanggap doon, kaya yung kaharian ay kanyang kinuha at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Bakit nagkabunga ang bansang Pilipinas sa taong 1523? Philippines is a Christian country.
bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga ang bansang Pilipinas? Sapagkat dito sa bansang Pilipinas ay naniniwala sila, tayo, na si Kristo ay Diyos. Bansang nagkakabunga. Yan ang pinili ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay o tagapakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, Mahal na Hari Filimon Ondok Riam Bonanza, sa palatuntunang Consumatum S. Yan. Subaybay nyo lang po ang aming pagla-live sa ganito ring oras, sa araw po ng Linggo at sa araw ng Miyerkules. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Riam Bonanza. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan naman natin ang ating kapatid upang siya naman ang magtalakay sa inyo sa gabing ito. Walang iba, Hari Rubel Baltasar. Hari. Sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Masisamba tayo sa Diyos.